Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sagutin ko tong comment ni Sir Gilbert. Hi Sir. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang, ano pong dapat gawin? Di po ako maka-apply sa loan dahil may past due po ako noong 2025. So last year lang. Di po hinulugan ng agency namin. Kapag ang inyo pong loan sa SSS ay past due na, wala na po kayong ibang magagawa dyan guys para makapag-renew ng loan. Kailangan nyo po munang bayaran yan. And after ng inyong full payment sa loan mo na yan, after 3 months po, tsaka po kayo makapag-renew ng inyong loan. Okay? 3 months after from the date na nag-fully paid na kayo ng loan nyo, doon pa lang kayo makapag-renew ng inyong loan sa SSS. Pag sinasabi pong past due loan sa SSS guys, ibig sabihin po nito, yung loan mo po ay more than 3 months mo na pong hindi nabayaran. Or kaya naman, ang iyong loan ay natapos na yung maturity period, natapos na yung terms of payment, pero meron pa pong natirang unpaid balance. So that is considered past due loan. Hindi ka makakapag-renew ng loan sa SSS kapag meron ka pong past due. Ang kailangan mong gawin dyan, bayaran mo ang loan mo. At makapag-renew ka lang ng loan after 3 months. 3 months pa po from the date na nag-fully paid ka na sa loan mo. Pero kapag na-apply mo na po yan sa SSS loan condonation, tapos hindi mo na sunod ang terms of payment na pinili mo, ibig sabihin, default na po ang loan mo niyan. Makakapag-renew lang po kayo 2 years after na ma-fully paid nyo ang loan nyo. Kapag sa ano yan ha, sa SSS loan condonation. Pero kung ang iyong SSS loan condonation ay nasunod mo naman yung terms of payment mo, wala kang delay na nangyari sa payment, no? Nabayaran mo siya ng maayos. So makapag-renew ka po ng loan sa SSS 3 months after ng full payment mo sa iyong SSS loan condonation. Okay, malinaw po. And speaking of SSS loan condonation guys ha, sa mga members po dyan na meron pong naging loan sa SSS at hindi nyo nabayaran ng napakatagal na guys, kaya nagkaroon siya ng malaking penalty, i-apply nyo po yan ng SSS loan condonation para po matanggal ang penalty dyan sa loan mo. Ang babayaran mo is the principal amount and the interest. Ang matanggal lang po ay yung penalty. And please guys, kapag na-approve kayo sa SSS loan condonation, sundin nyo talaga ang terms of payment na pinili nyo doon. Huwag nyo hayaang magkaroon kayo ng late payment kahit isang beses lang. Dahil once na magkaroon kayo ng late payment dyan guys, considered as default na po yung SSS loan condonation nyo. Makakapag-renew lang kayo ng loan nyo sa SSS 2 years pa after ng full payment mo sa iyong SSS loan condonation kapag yan ay default na. Kaya wag niyong hayaan na magkaroon kayo ng delay or late dyan sa payment nyo guys kahit isang beses. Mas okay na yung magbayad kayo ng mas maaga kesa late kayo. Okay po, i-apply nyo ha ng SSS loan condonation, yung mga loan nyo guys na napakatagal niya at di nyo nabayaran na meron ng malaking penalty. Kasi paano kapag bigla kayong nawala sa mundo, mga ma'am and sir, tapos may malaki kayong loan sa SSS? Kawawa po yung beneficiary na maiiwan nyo guys. Dahil once na ikaw member ay namatay na, yung naiwan mong beneficiary, hindi yan makapag-apply ng SSS loan condonation. Hindi na po pwede yun. Kaya sayang po kapag sobrang laki na ng loan mo sa SSS guys. Tapos hindi na ma-apply ng condonation dahil pumanaw ka na. Kaya ngayon pa lang, i-apply mo na yan ng SSS loan condonation at bayaran mo. Okay? Kasi kawawa ang maiiwan yung beneficiary guys. Nag-iiwan kayo ng malaking utang nyo sa SSS. Alright, SSS members? That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.